So, another message, kung ano po yung itinuro ni Lord sa akin. So, tayo po'y mag-aaral. And yun nga po, bago po mag-end ang month ng June, ayun, parang may nagbubulong sa akin. Mag-chat ka kay pastor na ikaw ang magme-message sa first Sunday. Sabi ko, Lord, wala pa po akong mensahe. Sobrang pagod sa work, pero for God's glory. Kaya ayun po, chinat ko si pastor. So, ayun po, yung pagtayo po dito sa unahan, hindi po yun madali. Nandiyan nakakabahan ka kahit hindi ko na po ito first time. Pero ganun po talaga siguro kapag nasa presence ka ni Lord. Yung mga tumatayo dito sa holy ground na to. So, normal lang yon. Dahil syempre, tao lang po tayo, meron tayong damdamin. So, ito nga po, mag-encourage muna po ako. So, itong pulpit, hindi lang po ito sa mga leaders na para gustong mag-share. So kung yung mga kapatiran, meron silang gustong i-share, pwede naman pong gamitin yung pulpit. And kung ano po yung nais nilang maituro, so yun po, open po itong pulpit natin. Kasi I believe po sa bawat isa sa atin, minsan meron tayong gustong i-share. Kaya lang, nahihiya tayo, or yun nga po, kinakabahan tayo, lalo na pagdating po dito sa unahan. So, yun naman po is, kung talagang nasa heart po natin, as you go along, kapag nagsasalita po tayo dito sa unahan, sa umpisahan ka lang kakabahan. Kasi alam natin, nandun yung guidance ng Holy Spirit sa atin, kung paano natin i-deliver. And syempre po, kailangan nag-aral po tayo. Kaya sa aking ibabahagi, bahala na po si Lord. And Lord, help me po. So, ngayon po, hanggang namimili po ako or nagpipray ako kay Lord, Lord, ano po kayang chapter or verse yung aking ituturo? So bago ko po mabuo itong mensahe ko, ang dami ko pong battle. Kapag mag-open ako ng Bible, mag-aaral ako, parang nahihilo po ako, parang nabibertigo po ako. Sabi ko, Lord, ano po ba ito? Kailangan ko pong matapos. Kailangan ko po itong mapag-aralan para makapag-share po ako. So, yun po, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Kaya, ito po yun. This is it. Nandito po ulit ako. So, kung hindi pa nga po ako magbe-birthday siguro, hindi pa po ako makakapag-share. So, salamat sa Panginoon. And yun nga po, ang ating pag-aaralan ngayong umaga is, dinala po ako ni Lord sa Psalms 100. So, ilang verses po ang meron ang Psalms 100? Ilan po? 50? 50 verses? Aabutin po tayo ng alas 12? Hindi, joke lang po. Compose lang po ito ng 5 verses. Okay po? So ngayong umaga, kapag po ako ang nagme-mensahe, sobrang short lang po. Bahala na si Pastor magdagdag dyan. Kaya yung mga gustong umorder dyan, mag-order na po kasi maikli lang po itong mensahe ko. And alam ko naman po, may matututunan po tayo. So ang Psalms 100 po is, yun nga po, composed po ito ng 5 verses. Sa Bible po, marami po tayong mababasa na mga utos or command na nais pong ipagawa ni Lord sa atin. So kung mapapansin po natin sa Biblia, marami po dong mga command. And after those commands, ano po yung mapapansin natin after those commands? Meron po dong instruction. Hindi lamang po promise after commands, but meron po dong instructions. So sa Psalms 100 po, combination po ito ng commands and instructions. So but I will focus on
the command. And meron lang po akong ilang itatakel about sa instructions. So kung mapapansin po natin, sino na po ang nakapagbasa ng Psalms 100? I think dito po sa Psalm reading, maraming beses na po itong pinabasa po ni Pastor. So, sa Psalms 100 po, meron po doong 7 commands. After ng 7 commands, it ends with the reason for those commands. So, isa-isahin po natin kasi napakaganda po ng reason. Malalaman po natin mamaya, after those commands, meron po doong reason kung ano po yun. So, in verse 1, yes, ito po. Ang unang command po dito is, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. O, di ba po kanina, ano po yung ginawa natin? Nag-create po tayo ng noise, joyful noise unto the Lord. So kapag tayo'y nagugulat, di ba tayo napapasigaw? Kapag tayo natatakot din, di ba pa, napapasigaw din po tayo. So kapag tayo nakakatanggap ng magandang balita, syempre napapasigaw din po tayo. And kapag tayo nasusugatan, yan, napapasigaw din po tayo. Maraming uri ng pagsigaw. Pero ang sabi po kasi dito sa verse 1, sumigaw ng may kagalakan. And yun nga po yung nangyari kanina sa ating praise and worship. So hindi lamang po pala basta tayo sisigaw, dapat po may galak. Yun. Dapat po tayo sumigaw ng may galak. And lalo na po, hindi lamang po during praise and worship, lalo na po sa ating exaltation time. Doon po tayo napapasigaw kasi dinideclare natin yung kabutihan ni Lord na doon natin nasasabi kung ano yung nais nating sabihin kay Lord. So malaya po nating naiipahayag kung ano si Lord sa buhay natin. Kaya nga po, di ba, may kanta tayo na, malaya, malayang, malayang, malaya. O, di po ba? Kasi, so dito po sa praise and worship natin, dun po talaga natin maiipahayag through our singing, and yun po, kung ano po yung nagmumula sa ating mga puso. So yun po dito sa church, yan, kapag po tayo na-attend ng mga Sunday service, kailangan po, we will make a joyful noise unto the Lord. Yun po yung sa verse 1. So punta naman po tayo sa verse 2. So ganito po yung pag-aaral ko, inisa-isa ko na lang po siya. And sa verse 2 po, which is all, related po tayo lahat dito, sa lahat po ng mga verses. Sa second verse po, ang sabi po dito is, serve the Lord. Yan. So lahat naman po tayo nagsiserve kay Lord. Amen? Okay. So hindi lamang po siya natapos sa serve the Lord. Ang sabi po dito is, serve the Lord with gladness. So many of us here are workers of the Lord. Meron tayong mula sa pinakamataas. So, syempre po, highest calling yan, kina pastor. And meron din naman po tayong yung mabababang gampanin lang. Ano po yung mga mababang gampanin natin? So, from our pastors, we have leaders, council, we have worship team. Meron pa tayong pang-international na worship team, sina Pastor Bong and Sister Jane. Meron din po tayo dito sa local. O, saan ka pa? Dito lang yan sa HTCF, di ba? O, for God's glory po yun. So, meron naman, meron tayong council, meron tayong worship team, and marami pa po tayong mga ibang task na ginagampanan. Meron naman po tayong nag-aayos sa kusina, mga nag-aayos ng upuan, mga naglinis ng CR, and yung mga nagliligpit ng mga hugasin, nag-aasikaso ng mga magpagkain, so etc. We're doing all this to serve the Lord. Amen? Lahat po ng ginagawa natin patungkol kay Lord, dapat pala po, ginagawa po natin ito ng may kasiyahan sa ating mga puso.
So ang tanong po, tayo po ba ay may kasiyahan pa sa ating paglilingkod? At times, napapagod po tayo and pwede naman pong magpahinga. Pero yung kasiyahan ng ating paglilingkod, lagi pa lang dapat nakaakibat po yun sa ating paglilingkod. Dahil kung wala po tayong kasiyahan sa ating paglilingkod, hindi po yun bukal sa ating kalooban at hindi naluluwalhati si Lord. So ang mga workers po ba ng HTCF, masisigasig? Amen po ba? Hina, hindi masisigasig. May kasiyahan ba sa paglilingkod ang workers ng HTCF? Amen. Oh, bahala na. Si Lord na nakakaalam nun, di po ba? Okay po. And yun po yan. Yung mga hindi nag-amen or nag-amen, alam ko naman po para kay Lord po lahat. Kay Lord po lahat yung mga ginagawa po natin. So, yun po yung second command. Ito namang third command po is, know ye that the Lord, He is God. Yan. Kilala po ba natin sino ang Diyos? Nung tinanggap natin si Lord sa ating mga buhay, unti-unti po natin siyang nakikilala. Kung paano natin siya nakikilala, kung paano siya kumikilos sa ating mga buhay. Yung masasabi natin talaga na siya ay Diyos. So bilang mga Kristiyano, iba't iba ang pagkakakilala natin sa Kanya. Or sabi po dito sa verse 3, it is He who made us. Yun po yung sa verse 3. So sinasabi din natin na He is omnipotent God, powerful. Ito po yung mga bansag, yung mga tinatawag natin kay Lord. Everlasting Father, King of Kings, Lord of Lords, and so on and on. Knowing that the Lord, He is God. So yun po yung sa verse 3. Yung pong sa verse 4, so there are 4 commands po na makikita po natin sa verse 4. So ano-ano po yun? Ang sabi po dito, interrelated po kasi ito sa bawat isa. Enter into His gates with thanksgiving. So, ang panglima, into His courts with praise. And ang pang-anim po, be thankful unto Him. And yung pang-pito is, bless His name. So, ang sabi po dito sa verse 4, ito na lang po ang itakil ko kasi yung sa verse 1 kanina, make a joyful noise. So, related naman po siya sa enter into His gates with thanksgiving and to His courts with praise. And marami na rin naman po akong na-discuss about praise and worship. So sabi po dito sa verse 4, be thankful unto Him. So ano man po yung mga sitwasyon, meron tayo sa buhay natin, kailangan po tayong magpasalamat sa Panginoon. Kung mahirap man ang pinagdadaanan, sabi nga po, kung mahirap ang pinagdadaanan mo, huwag kang magpasalamat kasi nahihirapan ka. Ang dapat nating pasalamatan, habang dinadaanan natin yung mga difficulties or realities of life, meron tayong assurance na kasama natin si Lord. Hindi niya tayo pinababayaan. So sabi nga po, hindi naman niya tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi naman po natin kakayanin. So, in spite of situation, kailangan po nating magpasalamat pa rin sa Panginoon dahil siya lang po yung pwede nating pagtiwalaan. And at the end, nandun po yung lagi yung pag-asa na binibigay ni Lord. Ang sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:18, ano pong sabi doon? In everything, give thanks. So maganda man or hindi maganda, dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon dahil He knows everything. Yung last command po is bless His name. So we can bless His name, yan, through our singing pala, adoration, and praise. We can bless the Lord, yan, through our talent,
time and through our treasures. Yung pong diniscuss ni Pastor for the last 3 weeks. So marami pong paraan kung paano po natin i-bless ang pangalan ng Panginoon. So after 7 commands, God's number po ba? God's number pa, 7 numbers. So after 7 commands, it ends with a reason. So ano po yung reason? So yung reason po after those commands is makikita po natin yan sa verse 5. Ayan, napakaganda po. Ang sabi po sa verse 5, Psalms 100, verse 5, For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Yun nga din po yung sinabi sa inawit natin kanina, di ba po? Kung aware po kayo. So, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. This is the reason for my 48 years. So, alam nyo na edad ko, 48 years in my life. 2 years na lang, pag wala pa si Lord, golden na. So, napakabuti po ng Panginoon, hindi lamang po sa akin, kundi sa family ko. Looking back for the past 47 years, nandun po talaga yung pagpapasalamat ko sa Panginoon. Kapag binabalik-balikan ko yung kung paano ako nakatayo ngayon dito, ang dami pong mga pinagdaanan ko. Unang-una, 1999, ayun, unang sampa ko po dito sa Laguna. So, hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Although, meron na po akong company noon na papasukan. So, naghanap po ako ng church. Nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon kasi dito po ako dinala ng Panginoon sa Holy and True. Hindi ko rin akalain na, ano yung mga FS na yan? Sabi ko, may programa. O sige, gusto ko siya maging classmate. Attend ako ng FS, ganyan. Tapos after ng FS, sabi ko, ang hirap pala, dami sinasagutan. Kasi hindi nun katulad ng ngayon na through Zoom, nagkaklase. Dati pumupunta pa po kami dito. And salamat kay Lord kasi napagtagumpayan ko yan ng foundational studies. Hindi ko natanda po yung iba kong mga classmate. Pero masisigasig kami, matityaga kami magsagot ng mga materials nun. And after FS, yun, nagpunta naman po sa WTP na, Workers Training Program. So napakabuti po ng Panginoon. Yung parang ano lang, umaano ka lang sa Agos, kung anong Agos, o sige, ako mag-WTP din ako. Yung parang hindi mo alam yung purpose na, bakit ka nag-aaral ng FS? Bakit ka nag-aaral ng WTP? Tapos sabi ko, ang kasunod nun LTP. Sabi, mabigat-bigat na daw yung LTP. Sabi ko, ano ba yung LTP? Ba't anong mabigat-bigat na yon? Kasi yun na nga po yung sa leadership. So, LTP, nag-undergo din po ako ng LTP. And yun po, hindi ko na rin masyadong tanda kung sino po yung mga classmate ko. And nakakatuwa po si Lord kasi, yun, natapos ko po ang LTP, and si Lord po talaga ang humihirang. Si Lord po yung talagang i-appoint ka kung ano yung talaga, kung para saan ka. So yun po, ito yung narating ko kay Lord. Sometimes hindi ko ma-imagine na ito na po pala yung narating ko sa Panginoon. So, nagpapasalamat po ako kay Lord, hindi lamang po sa buhay ko, kundi sa family ko din, na lagi pong nakasupport. And sa asawa ko, syempre and kay Daniel din, pasalamat na rin ako dahil yung narating din niya na tutoy-tutoy lang, karga-karga ko. Ngayon, palo na siya sa cymbal, sa drum. So, yun po yung mga nakakatuwa talaga na makikita mo kung ano yung mga narating natin sa Panginoon. Lalo na po ngayon na nalalapit na yung pagdating ni Lord. Hindi po masayang na yung mga buhay po natin.
And ayun po, para maging karapat-dapat po tayo sa muli niyang pagbabalik. And yun po, habang wala pa si Lord, magpatuloy lang po talaga tayo. And yun nga po, tulad ng encouragement ko dyan, habang wala pa si Lord, yung mga meron sa puso dyan na nais nilang isiwalat na i-share dito. O, di ba, ngumingiti sila, meron yan. Para man lang, bago dumating si Lord, marinig po yung mga natin, kung anong nasa puso natin. Challenge lang po, challenge. So, just hang on, and hindi natin alam kung kailan po babalik si Lord. Siya lang po talaga nakakaalam kung kailan po siya babalik. And I pray na patuloy po tayong magamit, kung saan ministry po tayo gagamitin ni Lord. Yes, tama naman po meron sa pag-share, meron po sa worship team, ang gagaling po ng ating mga worship team. And yung kung tayo lang po is mga simpleng task lang po yung ginagawa, alam po natin yan ay ikakaluwalhati at ikakalugod po ni Lord. Kaya yun po, pasalamat po ako sa Diyos. Ang lahat po is sa kanyang kaluwalhatian lang. So kung ano pa po yung mga kaya nating gawin, gawin na po natin habang wala pa siya. Yung kumbaga, paunti-unti. And yun po, kasama din po doon na kailangan yung mga puso po natin is willing po talaga na maglingkod sa Panginoon. So it is a very short and simple message from the Lord. I pray and I believe na meron po tayong natutunan sa araw na to. And yun po, meron po tayong mga conviction na alam ko rin na one day, isang araw, ayun, meron din po mag-share dito Meron pa akong nararamdaman dyan Kapag po may isang nag-share, alam ko sunod-sunod na po yan. And gusto ko lang din pong pasalamat sa prayer meeting pala. Meron po kasi akong ina-assign dyan isa-isa. Sabi ko, bro, sis, pwede naman po kayong mag-share ng kahit isang verse. Yung kumbaga po, marinig din yung mga boses nila kahit isang verse lang na ma-share nila na para din mo sa mga kapatiran during prayer meeting. Kaya lang syempre po, yun, kinakabahan or what. Pero alam nyo, pag nasimulan nyo yan talagang mag-share, tuloy-tuloy na yan. Kaya tulad po mamaya, meron po tayong prayer meeting. And mabibless si Lord. Yan. Kasi meron bagong mag-share. Yan. Sino yan kaya? So yun, all is for God's glory. So, yun lang po, and let us pray. Lord, we thank you for everything. Thank you, Lord, sa pangunguna po ng inyong banal na Espiritu. Salamat, Lord, na ako po inyong tinuruan at ginamit po sa araw na ito. And Lord, alam ko kayo po ang naluwalhati. For the 48 years in my life, Lord, I'm so much thankful, Panginoon. Ito po yung buhay ko, O Diyos. Salamat po, Lord God. Hindi po madali, Panginoon. But salamat, Lord, na kayo po, Panginoon, ang aming Diyos. Na you are good, Lord, and you are God, Panginoon. Salamat po. Maraming pong salamat sa araw na ito. This is all our prayer in Jesus' name. Amen.